Since successfully na-track na natin at na-mark yung connection at packets na related sa speed test, i-try na natin siyang i-bypass mga bossing. So ang gagamitin natin sa bypass na to is simple queue. So punta lang tayo dito sa queues. Yan, simple queue. So example, itong laptop natin, punta tayo sa IP, then DHCP server, then ito yung IP niya oh. So lagyan muna natin to ng limit para ma-test talaga. Okay, so sa simple queue, mag-add lang tayo. And then, name, example, Carl laptop. Then target, lagay lang natin yung ating IP. Then example, i-limit lang natin siya to 5 MB. Apply. So i-test natin siya mga bossing kung nag-take effect yung limit. So refresh lang natin. Yun. So nag-take effect siya mga bossing. So assuming client natin yan, 5 MB. Then gusto mong magpa-impress. Gusto mo pag nag-speed test siya, lampas 5 MB yung makikita ni client, which is yun naman yata yung goal nyo. Kaya gusto nyong malaman kung paano mag-bypass. So anyway, wala namang problema. Nasa sa inyo naman po yun. So ganito yung gagawin natin para ma-bypass natin yung speed test. Bale, mangyayari, si client 5 MB pa rin yung kanyang actual speed. Pag nag-YouTube siya, nag-Facebook, hanggang 5 MB lang talaga siya. Pero pag nag-speed test siya, sobra. Example, instead na 5 MB, lalabas sa speed test niya is 50 MB. So, pwede yun kay Microtech mga bossing. So, ganito lang para ma-bypass siya. Dito pa rin sa simple queue. So, mag-add lang tayo mga boss. And then, dito sa name, lagay natin bypass speed test. Then, dito sa target, so, pwede dito ilagay mo buong subnet kung naka-IPOE ka or naka-DHCP or naka-hotspot. Or di naman kaya yung interface mismo, hotspot interface, PPPoE interface, o kung ano man. So for me, since isa lang naman yung client ng aking Microtech, yung laptop ko lang, so ilagay ko lang dito yung IP ng laptop ko. Same dito sa taas. Dito, same. And then dito sa max limit, lagyan natin ng 50M. 50M. Then ang sekreto dito mga boss is dito sa advance. Then dito sa packet marks. Kaya importante dito sa Manggel, ginawa mo muna tong dalawa na to bago ka mag-proceed dito sa bypass. Kasi kung wala yung dalawa na yan, hindi ka dito makaka-proceed. Kasi kailangan mo dito ng packet mark. So hanapin mo lang dito mga boss yung PKT or speed test dash packet na ginawa natin. Dito sa arrow. Ayun o. So speed test dash PKT. So i-apply lang natin mga boss. Okay. Then, yun, may dalawa na tayong simple queues. Yung limit para sa ating laptop at saka yung bypass sa speed test. Ang next na lang na gagawin natin is yung bypass speed test. Dapat nasa pinaka-ibabaw siya mga boss. Ayan. So, i-try natin ngayon. Speed test ulit tayo. So, kanina hanggang 5 MB lang siya. Kasi yun nga, nakalimit lang siya dito. Pero ngayon, since meron na tayong bypass, so tingnan natin. Yan. Ayun. Di ba mga bossing, oh? Oh, lumampas na siya ng 5 MB. Nasa 50 or 47 plus na siya. Di ba? So, try din natin sa iba. Example sa Okla. Yan. Kung same result sa fast.com. Okay, so try natin. Ayan. Dapat, ayun o, 50 pa rin mga bossing. 50 pa rin halos. So, tumatalab pa rin yung ating bypass kahit yung Okla yung gamitin natin. Tumalab dito sa fast.com, pati dito sa Okla, okay din. Ngayon naman mga bossing, itry naman natin si Google. Napaka-importante pa naman tong si Google Speed Test mga bossing. Kasi mostly sa client, dito talaga sila na re-redirect once nag-search sila ng speed test sa any browser. Yung kay Google yung lumalabas. So, i-test natin. Run speed test lang tayo ulit. Ayun. So, di ba mga boss, lumalagpas pa rin siya. Pumapalo pa rin siya ng halos 50 Mbps. Yun o, dito sa ating Microtech. Nasasagad pa rin niya yung ating bypass. Okay?
So, ganun po ka-effective yung bypass na ginawa natin. At yun nga, yung bypass natin na to is limited to speed test traffic lang or speed test packets. Yung mga YouTube, Facebook, dito lang sila sa 5 MB ni client.